Inilabas na ng Prosecutor's Office ng Quezon City ang subpoena ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito ng kasong isinampa ni Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro dahil sa pagbabanta ng dating Pangulo sa Makabayan Block. Makailang beses rin daw madawit ang mga miyembro ng Makabayan Block sa red tagging ng nagdaang administrasyon. Ang kabuuan ng balita sa report ni Alvin Pelobelio. Ipinapatawag ng Korte Suprema si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil umano sa kasong isinampa sa kanya ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Nakasaad sa kopya ng subpoena na inilabas ng Quezon City Prosecutor's Office na kinakailangan dumalo sa hearing sina dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang respondent sa kaso at ang complainant na si Representative Castro. Nakatakda ang hearing sa December 4 at sa December 11, 2023. Oktubre ng taong ito nang magsampa ng kaso ang mambabatas laban kay Duterte na may kinalaman sa grave threats. Sa isang programa sa telebisyon, matapang na binanggit ng dating Pangulo ang confidential fund ng kanyang anak na si Vice President at Education Secretary Sara Duterte na para umano sa pagsugpo ng umano'y komunistang grupo na nakapwesto sa Kongreso. Itong intelligence fund na ito, gagamitin ko para sa utak ng Pilipino kasi ito ang target ko, kayong mga komunista nandyan sa Kongreso. Ayon kay Castro, ikinatuwa niya ang pagbabago sa kasong isinampa niya at umaasang makikisama at haharap sa pagdinig ang dating punong ehekutibo. Una nang sinabi ng mambabatas na kaya lamang nabanggit ni Duterte ang kanyang maanghang na paahayag laban sa Makabayan Block sa Kamara dahil sila ang tumindig para questionin ang 650 million pesos na confidential at intelligence fund ng OVP at ng DepEd. Ito rin ang kauna-unahang subpoena sa dating Pangulo mula noong siya ay bumaba sa pwesto noong 2022. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobelio, sumasaludo sa bawat Pilipino.